Alright. Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Okay. May lumalabas kasing balita ngayon na si Mayor Magalong mas kampanteng magsalita sa kamera. Bakit nga naman? Ano ba to? Ayaw niya sa may tropa siya sa kamera? O bad trip siya sa Senate? Mamaya, papanoorin natin yan. Pero bago tayo magsimula mga pare, ito muna. Kasi ito isang kongresista na to, parang alam mo yun? Gustong pababain yung edad na pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Sa kasalukuyan ngayon, ang pwedeng tumakbong presidente o edad ng presidente ay 40 years old pataas. Gusto niyang gawing 35 years old. Nakikita natin na medyo, alam mo yun, parang hinahanda na nila yung mga bataan nila sa susunod na 2028 election. O, tanggalin muna natin yung thumbnail. At nakita ko nga muna dyan, itong si... Ito muna, tignan muna natin yung itong mama na to. Kailan nyo yan? Isa yan sa mga maiingay sa Congress at tagapagtanggol ni Tamba. Okay. So ano ba yung sinasabi niya? Ano ba yung hawak niyang papel? Ano ba yan? Oh, ito yan. Yan, si Paulo Ortega yan. So, Representative Francisco Paulo P. Ortega, Jefferson, ito yung mga kasama. Konghong, Ernesto Dionisio. Sino pa? O basta, mga yan nasa taas. Ano ba yan? Resolution of both houses of Congress proposing the call for constitutional convention in order to propose amendment to Article 5, 6 ba yan? 6 and 7 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. So ano ba yan sinasabi niya dito? Lowering the minimum age requirements for President, Vice President, and Senator, thereby empowering the next generation of leader. Anak ka ng putya, oh. Dito pa lang, halatang-halata mo na nire-ready na nila yung mga bata nila sa susunod na eleksyon. Kasi ang nangyayari dyan, ang naiisip lang naman natin, kasi itong si, ito muna, si Charis, 31 years old. Pero hindi pa naman to aabot. Parang 34 years old to sa darating na 2028 election. So hindi pa yan pwede, hilaw pa yan. Maybe after ng presidential election, sa midterm election tatakbo tong senador. 'Di ba? Oh, yun ang mangyayari diyan. At parang ito yung bata nila ngayon, itong si Vico Soto, bata ng Dilaw. Sabi naman ni Vico, wala naman siyang kulay. Wala naman siyang kulay na na alam mo yun, na pinupuntahan o sinasamahan. Pero syempre, hindi natin mapapagkaila to. Kasi biruin mo, 36 years old at ayan ang nakikitang parang sinasabi nila na next president nga daw. So, sa 2028, 39. So, actually, pag binaba nila ng 35, pasok na to. Kita nyo? Pasok na yan si Vico Soto bilang para tumakbo sa pagka-presidente. Nako. Pero hindi rin malabo to, Hindi rin malabo tong sino to? Asa na yun? Hindi rin malabo yan kasi walang imposible sa gobyerno ngayon. Anak ng putya. Baka kahit 34 years old yan, pwedeng tumakbo ng vice president yan. At dahil sa ginagawa ngayon ni Marcos, yung style niya ngayon na parang, alam mo yun, anti-corruption siya yung tumutugis dun sa mga
maanomalyang ghost project, 'di ba? Siya ang nag-iimbestiga, siya ang nag-aasikaso. Parang pinapalabas niya ngayon at pinapakita niya sa mga Pilipino na ayaw niya sa korap at hindi siya korap. So, pwedeng binabali niya na naman o bubudulin niya na naman yung sambayanan para nga naman makakuha at hindi sila makaalis sa kapangyarihan. Pwede yan, di ba? Or baka mamaya, pagdating ng araw o pagdating ng 2028, magulat na lang tayo, gusto na naman ng mga Pilipino si Marcos dahil sa ginagawa niyan to. At magulat tayo na baka mamaya sa 2028, Vice President yan siya. O maging senador, o maging speaker. Hindi, hindi yan imposible sa kanila. Dahil nga, may binanggit nga siya dyan Sabi niya doon sa isang statement niya na hindi ako aalis ng opisina ko hanggat hindi ko natutugis tong korap na to. Pucha, may pangarap ka sir Pangarap mong hanggang habang buhay ka na nandyan. Excuse me. Mahirap yan. At ano pa sinasabi dito? Whereas 1987 Constitution established the minimum age qualification of 40 years for President and Vice President and 35 years for Senators. So talagang gusto nilang ibaba para yung mga kabataan o yung mga bata nila gusto nilang ipasok sa mga susunod na eleksyon. Nako naman. So tingnan natin to kung papaboran to Pero sana hindi. Dahil alam nyo, kung tutuusin, kung alam mo yon, kung edad, bakit edad ang pinag-uusapan? Di ba dapat ang magandang gawin nyo dyan o gawin yung resolution, dapat ang presidente, ang tatakbong presidente, vice president at senator, dapat imbis na edad ang asikasuhin nyo, dapat ang asikasuhin nyo yung educational attainment o yung mga history nila o yung educational background nila. Hindi pwede yung tatakbo ka ng presidente dahil marunong ka magsulat at magbasa at 40 years old ka. Hindi pa pwede yan. Dapat ang isang presidenteng tatakbo, walang issue ng corruption, walang issue ng pamilya, walang issue sa pamilya, 'di ba? Yung mga kamag-anak niya hindi nasangkot sa mga, alam mo 'yon, sa mga anomalya sa gobyerno. Ano pa ba? At mas maganda sana kung ang isang presidente ay abogado. Para nga naman, hindi yung sabi lang siya ng sabi ko, kagaya ni BP Sara, ni Pangulong Duterte, lahat yan. Yung mga yan, abogado yan. So alam nila yung sasabihin nila. Alam nila kung tama pa ba yung sinasabi nila at hindi. At isa pa, dapat ang pinakamagandang resolution o yung i-push nyo yung dapat ang presidente at yung mga vice president pati senators dapat magpa-drug test muna. Hair follicle test muna bago tumakbo sa pagka-presidente, di ba? O bago ka pumasok o bago ka magpasa ng COC mo, dapat meron kang magda-drug test ka muna on the spot, dapat 'yun doon. Di ba? Pagpasa ng COC, drug test ka. Pag bumagsak ka doon sa hair follicle, ayun, puchat, di ka pwede. Dapat ban ka na hanggang mamatay ka. Di ba? Di pwedeng tumakbo ang presidenteng Ganyan dapat ang mga kailangan nating resolusyon. Ganyan dapat ang dapat i-push natin. Hindi yung pucha edad. Sino makikinabang yan? Yung mga tao nyo, yung mga bata nyo. Ganun lang kasimple. Ayan ang gusto nila. Pucha yun na walang kakwenta-kwenta. Mas maganda sana dyan yung hair follicle drug test na lang muna kahit hindi ka lawyer. Malaman ng mga Pilipino kung may tumatakbo ba tayong sa pagka-presidente na addict. Diba? Ayan ang pinakamahalaga. Tapos, sabihin na natin, dapat abogado ang mga natakbo. Para may alam sa batas, hindi yung salita lang ng salita ng kung ano-ano.
Anyway, ito na yung ating ano, kasi si Magalong nagsalita na mas gusto niya nga daw sa kamera. Bakit nga niya nga gusto sa kamera? Ito, panoorin natin to mga pare. Hindi kinailan ni Mayor Magalong na mas komportable siyang magbigay linaw sa House of Representatives. Ayon sa alkalde, bagamat marami ang nag-advise na Ito, maisingit ko lang mga pare. Kasi napapansin ko, parang ang sinisisi ngayon, o yung parang ang pinupuntirya nila ngayon sa Senate o yung, alam mo yun, mga lumalabas na balita, yung mga kontraktor lang. Okay, sige, kontraktor. Punahin natin yung mga kontraktor. Walang problema dyan. Sitahin natin yan kasi di ba? Parang masyado silang, tawag dito, maluho. Okay yan. Pero yun nga, ang sinasabi natin, private citizen yung mga yan. Kaya medyo alanganin tayo sa pagpuna sa kanila. 'Di ba? Kasi hindi naman yun opisyal ng gobyerno eh. Okay, pupunahin natin yung mga yan pagkatapos ng mga Congress o yung sa mga kongresista. Kasi kung tutuusin, sila naman ang nagbibigay ng budget niyan eh. Silang nag-allocate niyan eh. 'Di ba? May sinabi pa nga si VP Sara sa isa niyang interview, dalawa lang ang may hawak ng budget na yan. Dalawang tao lang, si Speaker Romualdez at si Zaldico. So, dapat doon muna natin umpisahan. Hindi natin pinagtatanggol yung mga kontraktor na yan. Dapat isama talaga yan sa investigasyon at kung mapatunayan talagang may anomalya silang ginagawa at kasabwat sila dun sa mga ghost project na yon, dapat pati yan mapaparusahan. Okay. 'Di ba? Pero ang unahin natin yung nagbigay ng budget o yung nagpanguna para may manakaw tong mga to. 'Di ba? Kasi ang nangyayari diyan, meron yang usap-usapan yung allocation ng budget, tapos maghihiring pa yan yung BICAM. Tapos ang problema nga diyan, hindi ko pa to narinig. Meron small group na sinasabi. Yung small group na yon, dalawa lang sila doon, si Zaldico at si Romualdez. Ang nagiging problema ngayon, ang naiipit itong mga kongresista at itong DPWH. Okay, sama natin yan sa mga investigasyon, walang problema. Pero dapat ang una nating investigahan yung puno o yung ugat ng problema. Sino ba yung ugat ng problema? This speaker tsaka si Zaldico, sabi nila, di umano. At hindi lang ang nagsasabi niya na mismong si tawag dito, si Tiangco ang nagpapatunay na may anomalya talaga diyan. Sila lang. At sabi ni BP Sara, dalawa lang silang humahawak ng budget niyan. Sila nag-a-allocate niyan. At ayun na, boom. Nagkakaroon na ng nakawan. Okay, sige. Lahat yan isitahin natin. Yung pera ng yung dami ng sasakyan ng Diskaya, yung sa Wawaw Builders. Lahat yung mga yan, yung mga kontraktor na yan, isa-isahin natin yan. Pati yung mga engineer ng district engineer, baliktad. 'Di ba? Lahat yan sitahin, imbestigahan lahat yan. Kasi nga, pera ng taong bayan yan. Pero ang uunahin muna natin, yung mismong nagpapakawala o nag-a-allocate ng budget. Pero ano nangyayari ngayon? Oo, si Zaldico, ang inaano nila, ang tinatanong nila, pero hinaharang ni Abante. Bakit hindi po muna natin tapusin muna to bago natin ipatawag si Zaldico? Sabi ni Tiangco, bakit natatakot tayong ba't ayaw natin ipatawag si Zaldico? 'Di ba? At ito pa ang napapansin natin. Hindi lang dapat si Zaldico ang pinapatawag nyo, pati din si speaker. Pucha, ang pinupuntirya nyo lang ngayon si DPWH, yung mga kontraktor, si Zaldico. 'Di ba? Pero yung sa speaker, tahimik kayo. Ano to? Lahat yan dapat imbestigahan. Kaya nga, dapat unahin talaga yung ugat. Kasi kung hindi nyo mabubunot yung ugat na yan at hindi nyo malalaman yung ugat na yan, wala mangyayari dyan. 'Di ba? Okay, naparusahan nyo yung DPWH, district engineer, naparusahan nyo yung kontraktor. Pero ano nangyari? Hindi nyo naparusahan yung mga kongresista na kasama dyan sa anomalya na yan? Walang mangyayari. At uulit yan, babaguhin lang nila ng babaguhin yung style nila.
Pero kung yung punot dulo ang puputulin nyo talaga o aatupagin nyo, putol lahat yan. Wala nang dadaloy na ugat dyan. Ganun kasimple. Pucha, puro lang kasi tong presidente puro lang pabida ano lang to yung optics. Photo ops lang. O sige. Ayoko talaga, galit ako dyan. Hindi ako titigil agad di natatapos yan. Puro ganun lang. Pero wala naman nangyayari. Unahin mo dapat yung pinsan mo. Kasi pinsan mo talagang nakikitang may problema dito. Diba? O sige, tuloy natin to. Sa Senado Bakit nga gusto ni Magalong sa Bakit gusto ni Magalong sa Kamara humarap kaysa sa Senado? na lamang siya dumalo, mas nakikita niyang mas makabubuti na humarap sa Kamara. Alam Bakit? mo, marami nagsasabi sa akin na nag-advise sa akin na pag sakaling nagkaroon ng hearing, doon na lang ako sa Senate pupunta. O tapos ito parang hindi ko alam kung si Zaldico ba yung sinabi ni Tiangco o si Magalong na kumontra si Abante. Parang ayaw ni Abante na padaluhin to. Nalito ako doon So parang si yata yon, si Magalong yata yung gustong imbitahan ni Tiangco sa hearing. Tapos parang kumukontra-kontra sila. Pero alam mo, sabi ko nga na hindi ako gaano makakapag-articulate yan sa Senate kasi Okay. friendly forces yun . Mas mabuti siguro na pumunta ako doon sa House kasi nandun yung controversial issue. Yun. O, di ba? Gusto niya mas gusto niya sa Kamara o sa House of Representative. Bakit? Kasi nandun yung issue. Nandun talaga yung issue. Sila yung may pakanaan niyang mga yan Kasi sila yung gagawa ng budget. Di ba? Oh. Kaya maganda, dun talaga siya. Hindi niya naman inaano yung Senate, hindi niya naman masasabi natin na ayaw niyang pumunta sa Senate. Hindi. Pag nagkasabay, ang sinasabi niya dito, pag nagkasabay at mas gusto niya talaga sa Kamara kasi nandun yung issue. Andun yung mga demonyo. Andun yung mga animal. Oh, di ba? At kung sakaling nagkasabay nga, doon ako sa House Ayun. pupunta. Nakahanda kami na humarap dyan. Yan. At ulitin ko yung sinabi ko, kaya ako gustong pumunta sa House kasi doon naman talaga yung gera. O yun. Kaya kung saan ang gera, doon kami dapat pumunta. Yun, dapat ganun Ewan ko sa Congress, bakit hindi nyo pa pinapatawag to? Bakit hindi nyo pa iniimbitahan to si Mayor Magalong? Ready naman daw siya. Para magkaalaman na ng baho. Kasi matagal na to Kasi matagal na siyang may sinasabi, matagal na siyang may parang expose na parang meron akong alam na ganito. Matagal na yan. So, kailangan natin, ipatawag nyo na to sa Senate para malaman natin kung ano yung sinasabi niya. O kung ano yung alam niya. Di ba? Bakit hindi nyo pa imbitahan? Tagal Pero pag mga pag mga vloggers lalo na yung mga DDS vloggers, talagang mabilisan Imbitahan nyo yung mga yan. Pag hindi na i-contempt yan. Dapat ganun din. Hindi lang yung mga, matapang lang kayo pag mga maliliit na tao yung kaya nyong labanan Diba? Pag maliliit yung kaya-kaya nyong sigawan. Mr. Abante? Ano na? Iginit pa niya na mas makakapag-articulate siya sa House kung demonyo, saan nakapaloob ang mga mainit na usapin. Kaugnay nito, nilinaw ni Magalong na hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na formal na impormasyon mula sa Malacanang. Partikular dito ang isyu ng pagkakasama umano niya sa isang independent commission na siyang magsisilbing investigador. Very receptive siya. At the same time, talagang good listener siya. Nakikinig siya talaga. At na-impress naman ako dun sa kanyang determinasyon. Parang magkakaroon daw ng independent party o mag-iimbestiga para dito sa Ayan ang kailangan natin Kasi hindi pa pwede yung mga kaalyado ng ng gobyerno o yung mga kaalyado niya mga tropa ng gobyerno na yan. Hindi pa pwede. Dapat may individual talaga. Kaya nga ang ganda sana nung
Ewan ko kung PCGG kasi may nag-comment PCGG. Pero ang alam ko PACC yun kay Greco Bellica. Ganun ang ginagawa nila na iniimbestiga lang, nag-iimbestiga ng mga anomalya dito sa gobyerno. So, yun talaga ang focus nila, mag-imbestiga ng mga korupsyon. Pero nung pagkaupo, nga naman, ng Pangulo, syempre, alam mo na kagad kung ano yung balak nilang gawin. Tinanggal nila yun. Inalis nila nang hindi nalalaman ng mga Pilipino. Diba? Kasi pag nalaman na, ba't yung tinanggal? Ano to? Ang ganda sana nun kasi maraming na maraming, kaya nga ang daming natanggal na district engineer nung panahon ni Pangulong Duterte, 'di ba? Binabanggit niya pa publicly. Kasi nga marami silang nahuhuli. At lagi niyang nire-reshuffle. Ayun maganda, pag nire-reshuffle mo, malamang hindi mo nakaalyado o katropa yung nandun sa kabilang, halimbawa, sa ibang district. O nilipat ka sa ibang district. O hindi mo na tropa yun. Baka mamaya pag sinabihan mo yun na, bro, mangurako tayo. Kutsa, isumbong ka pa yun, tanggal ka pa. Diba? Conviction. Same time yung kanyang commitment. Talagang i-address talaga itong corruption na nangyayari, especially sa infrastructure projects. Hindi ko alam kung yun ang nagkaroon ng impression sa kanya. Kaya niya ako siguro kinukonsider dyan sa commission. I haven't received anything yet at the moment. Tapos yung cat eye, alam niyo yung cat eye na yung parang ilaw doon sa gitna ng yung, 'di ba? Sa umaga may guhit, 'di ba? Yung yellow lane, double yellow lane, yung straight lane, tapos yung may mga putol-putol, broken lane, white broken lane. So ang nangyayari sa gabi kasi minsan wala nang ilaw yung mga kalsada. So sobrang dilim, lalo na pag nakaspalto yung kalsada, sobrang dilim niyan. May tendency na hindi mo makita yung mga na nasa ibang lane ka na pag lalo na pag gabi, inaantok ka na. So, ang tendency nun o ang purpose nun makita mo yung linya mo kung nasan ka pa. 'Di ba? Isa 'yan sa pinagkukuhanan ng kurakot kasi magkano lang yan parang 1,000 plus lang yan Parang 1,000 plus lang yung isang piraso na yun. So, ang dami mo. Sa Shopee, meron nga niyan sa Shopee So, parang ang benta nila dyan, hindi ko alam kung 11,000 o 12,000. O, tayo na, laki ng tubo Bukod pa syempre yung magkakabit nun. Yung labor, bukod pa yun. Doon pa lang sa item, meron na silang kurakot, may kita na sila. Paano pa yung yun sa labor? Malamang may patong pa rin yun. So, isa yun sa pinagkukuhanan o pinagnanakawan o ginagawang source ng ginagatasan ng mga animal na to sa pangungurakot nila. Ang ganda tignan, di ba? Ang ganda tignan kung tutuusin. Kasi para kang parang airport pag 'di ba maandang, ang ganda may ilaw, hindi ka maliligaw. Putya, pag malaman-laman mo kung magkano nila binebenta yun, ang mahal. O magkano nila binili. Pero ang tutuusin, mura lang yun. Putya, isang ganun 12,000. 5,000 siguro isang ganun na maganda pwede. Pero putya 12,000. No way. Hindi ko rin alam kung kasama ako dyan sa commission na yan. Subalit naniniwala ang alkalde na makakatulong ng malaki ang pagbuo ng isang independent commission upang mawala ang anumang pagdududa sa kakalabasan. Basta hindi kasi kaduda-duda itong ilalagay ni Marcos, yung commission na yun. Pero kung ang commission hindi siyang magtatalaga, pwede. Resulta, ayon kay Magalong, kung mga credible at kilalang individual ang mamumuno dito, mas maniniwala ang publiko sa magiging rekomendasyon ng grupo. Siguro nakita niya talaga yung wisdom na talagang dapat maging independent yung totoo yan. Body na mag-iimbestiga. Naintindihan niya siguro para magkaroon talaga ng credibility. Yun kasi ang magiging issue dyan kung sakasakali man na kung mag-iimbestiga dyan, alam mong corrupt din, walang mangyayari dyan. Putya, binayaran yan.
Yung talagang hindi ka alyado at talagang masasabi mo na yung record maayos. May bias yung mag-imbestiga eh. Puta, mamaya may imbestiga dyan si Torre. Ang gagawin niyan dyan. At syempre, yun ang unang titignan ng mga tao. Oh, tama. Pero kung independent na alam naman nila na ang nag-head o yung mga members niyan are credible and reputable people, and at the same time they are well distinguished individuals, then walang kaduda-duda na tatanggapin ng tao yung resulta ng investigasyon. Yun. Dagdag pa niya, may mga mairerekomenda siyang mga taong kilala sa kanilang katapatan at malinis na reputasyon na nararapat na isama sa komisyon. Iginit din ni Magalong na ang mga miyembro ay hindi basta-basta madidiktahan sapagkat sila Baka mamaya ilagay ni dyan, si Trillanes, putangin na, ayawan na talaga. O siya malamang, yun, ididikit na naman sa mga Duterte yan talaga. Wala nang mangyayari dyan. Duterte talaga yan. Ang lahat ng punot dulo para kay Trillanes ng mga problema sa Pilipinas, kahit na si Marcos ang nakaupo ngayon, Duterte pa rin. Oo. Kahit na sinong, kahit sino may kasalanan, kahit panahon ni Pino yan, Duterte pa rin yan. Kahit panahon ni Erap, Duterte pa rin na may kasalanan dyan. Ganyan yan si Trillanes. Wala nang ibang nakikita yan kundi yung mga Duterte. Kasi masyadong bitter eh. Tinanggihan kasi ni Pangulong Duterte yan eh. Nag-apply yan ng Vice President kay Pangulong Duterte. Pucha, tinanggihan. Ano magagawa mo dito? Ito naman Tayo na, puro ka lang tahol ka lang ng tahol. A-apply ka pang Vice President ko. No way. ay dapat Yun na, simula na ng doon na nag-umpisa yung pagiging ni Trillanes. Pagiging bitter sa mga Duterte. na independent-minded. Sa tanong kung handa siyang maging kasapi ng nasabing komisyon kung sakali, sinabi ng alkalde, willing umano siyang tanggapin ang mandato upang makatulong sa pagsisiyasat. Hindi lamang sa flood control, kundi sa lahat ng iba pang infrastructure projects na may anomalya. Aminado ang alkalde na mabigat ang trabaho ng isang komisyon, subalit nakahanda siyang gampanan ito kung ito ang kakailanganin ng bayan. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita Grace Doc ngayon. Tolero. So yan. Yan ang ngayon. Yan ang mangyayari ngayon. Si Mayor Magalong willing na mas gusto niya doon sa Kamara. At willing siyang tumayo o sumama sa isang body para mag-imbestiga dito sa mga maanomalyang flood control project na to. 'Di ba? Na kung tutuusin, dapat ang inuuna talaga nila yung puno. O hindi yung puno, yung ugat. 'Di ba? Kasi hindi talaga walang mangyayari diyan. May makukulong. Oo, sige, may makukulong, may magigipit, may mananagot, pero yung pinaka dapat na managot masaya. Hindi nga natin alam kung nasa na tong si Zaldico eh. Kasi lagi siyang nababanggit diyan sa excuse me. Lagi siyang nababanggit diyan sa Senate hearing eh. Actually sa si Tiangco lagi ang nagbabanggit sa kanya. Tapos, hindi mo siya malaman kung nasaan. Nasaan ka na ba, sir? Tapos, ang daming sa kanya, nagtatanggol, di ba? Si Abante, si Garin ba yun? Parang meron kayong, meron kayong incentives pag kasi nagsasalita si Tiangco na ito yun. Meron ng video, kung nakita nyo yung mga pare. Meron video na, eto yan. Pakiplay nga po natin yan, ma'am. Tapos nagsasalita. Sir, correction. Wait lang, time ko to Hindi, sir, for correction. Hindi, time ko to Pinagtatanggol o parang sinisafety nila. Parang alam mo yun, yung hindi naman ganyan yan, sir Hindi naman Tatama ko lang yung sinasabi mo. Buti, ito si Tiangco parang parang natauhan na rin grabe na tong ginagawa ng gobyerno to Tandaan niyo yan, si Tiangco parang yan ang manager ng Anong tawag doon? Election. Kalimutan ko
So yan ang mangyayari ngayon. Abangan natin kung kailan ipapatawag to si Magalong kasi marami nga naman tong sinasabi, di ba? Pero okay sana to si Magalong eh. Ang nagiging problema, yung mga sinasamahan o yung mga nakakasama niya. Well, siguro sana hindi siya mahawaan ng mga animal na yun, lalo yung mga axe teachers, mga komunista na yan. Ngayon. Sana hindi siya maano nun. Okay, pakinggan mo kung papakinggan mo, pero sana hindi ka madala nun, sir. Kasi iba na yon. Inaasahan ka ng mga Pilipino na magsasalita ka sa mga nalalaman mo, pero kung wala, sabi naman ni Mayor Magalong, mas gusto ko sa kamera kasi doon ang gera, nandun yung anomalya eh. Sa Senate, medyo, hindi niya naman sinabing ayaw niya sa Senate. 'Di ba? Hindi niya sinabing ayaw niya. Pero ang sabi ni Magalong, mas okay doon sa Congress o sa House of Representatives nandun kasi yung issue eh. O doon andun yung anomalya. So sana magkatotoo o maimbitahan na to ng Senate ay ng Congress. Ewan ko kung gagawin nila yan, pero sana. Kasi 'di ba kinokontra na nga nila Abante. Sabi ni Abante, "Hindi, tapusin muna natin 'to yung ano." Ano ka ngayon, Abante? Nahanap ng flood control project sa Davao. Pinakita naman Pwede na niyo namang i-check yan sa DPWH na website i-check nyo. Kung meron talaga kung wala yung sa'yo naman, sir. Baka pwede mong ipakita sa amin yung mga project na ginawa mo dyan sa distrito mo. Actually, dapat nga hindi ka na pinapansin, hindi ka na mananalo eh. Kita mo, yung mga tao dun sa Davao mismo o yung mga Davaoenyo mismo ang nagbibideo. Ito yung flood control project ni ni Congressman Pulong. Ito matibay ang taas-taas. Hindi substandard tapos. Maganda. Nasa na yung sayo, Mr. Abante? Hintayin namin yung sayo, ha? Ang kulit eh. Ang lakas ng loob magtanong-tanong, hindi ka naman nanalo. Dapat huwag ka nang magsalita. Pinaupo ka na nga ng Comelec eh. Pero hintayin natin at mapatunayan natin itong mga animal na to. Kaya mga pare, alam nyo, hindi sige, umpisahan natin batikusin natin yung mga kontraktor sige, punahin natin yung mga yan. Pero isipin nyo rin naman kung sino talaga yung may pakana nito. Wag natin kalimutan yung mga yan, yung DPWH, yung district engineer ng mga animal na yan, mga hayop na yan, tapos yung mga kontraktor na mga nakikisali dyan sa korupsyon. Okay, sige. Punahin natin yan. Pero punahin na muna natin yung pinagmulan ng korupsyon. Para matapos na yan. Pag naputol na yan, yan. Dire-diretso na yan. Tapos may mga lumalabas nga ngayon na tinatrabaho na yung mga... Alam niyo yun, may mga pinapatay, may mga binubugbog. Meron pa nga isang video dyan. Hindi ko alam kung totoo yun na nakaligtas daw sa pamamaril eh. Diba? Nag-video siya na ganito yung ginawa sa akin, na na isusumbong ko yung mga dapat kong isumbong. Yung iba, naku po. Mahirap na. Ang lalana ng gobyerno ngayon kasi parang wala tayong presidente. Presidente natin, tulala eh. Tapos meron pa. Ito may ko lang bago tayo magtapos mga pare. Meron video na alam ko matagal na to eh. Parang na-overwhelm daw yung flood control. Kasi daw yung flood control project pang ulan daw yan. Sinasara ba yan pag Sinasara ba yung flood control project na yan pag summer? Halimbawa March, April? Sarado ba yung mga yan kasi mainit? Paano pag nagkaroon tayo ng bagyo ng March? Umulan ng malakas. Hindi magagamit yung flood control na yan kasi pang tag-ulan lang yan. Tapos hindi daw masabi
Kaya overwhelm daw yung ano. Biruin mo, isipin mo to ha. Puta, dati pinagyayabang ni Marcos yung mga flood control project na yan. Pinagtatanggol niya pa nga yan. Sobrang dami ng ulan, sobrang lakas ng ulan kaya hindi kinaya ng mga flood control project. Meron tayong flood control project na overwhelm lang, di ba? Nung una, pinagtatanggol niya yung mga animal na yan. Pero nakatunog siya, ay putya, yari. Naririnig-rinig na o napatunayan na. Napack-check tayo ng panahon. So babaliktad na ako ngayon. Ngayon, ako na yung tagapagtanggol ng ng mga Pilipino. Tutugisin ko yung mga korap o yung mga animal na gumawa dyan sa flood control na yan. Ghost project na yan. Di ba nakita nyo yung katarantaduhan niya ni BBM? Di ba nung una pinagtanggol niya, meron tayong 5,500 flood control project. Puta, umulan. Yun na. Ina na testing. Tapos pinaano niya, meron tayong flood control. Tapos ipunin nyo na lang yung tubig na na sa baha, tapos gamitin natin sa tagtuyot. Diba, ganyan yung mga palusot niya, ganyan yung sinasabi niya eh. Parang gago lang eh. Tapos isa pa, diba, yung sinasabi niya, meron tayong flood control project. Nandyan yan, nakatayo yan, na-overwhelm lang. Dahil sa dami ng tubig o sa lakas ng ulan. Diba, kagago. As ngayon, bandang huli, siya pa yung tagapagtanggol. Kasi siya yung lalaban o siya yung tutugis dun sa mga flood control project o ghost project na ginagawa o nangyayari. Siya na ngayon ang bida. Pero, hindi niya mabanggit yung pinsan niya. Ina nyo. Puro kayo mga hudas dyan sa sa gobyerno. Hayaan mo na, may balik din naman sa inyo yan. Malay mo, isang araw, diba? Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po. Please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng video. Ganon din po, paki-follow po ang aking Facebook page na Paring RJ. At syempre meron din tayong TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay. Oy, by the way, sa mga nagtatanong pa lang nating mga pare dyan kung wala pa rin po bang, kasi maraming nagsasabi na maraming nagsasabi o maraming nagpapakalat na lalo na yung mga tanso vloggers. Tinanggal na sinibak na yung Banateros sa SMNI. Buti nga sa inyo, yayabang nyo kasi ganyan. Hindi, huwag kayong magpapaniwala dyan. Kayo magpapaniwala sa mga abnormal na Marcos vloggers, okay? Mga walang kwenta yung mga yan. So, ang nangyari kasi dito, wala pang advice sa amin na kung kailan kami babalik ng SMNI. Pero hindi kami, hindi sinibak. Season break lang, pahinga, di ba? Ganun. Season break. Pero hindi sinibak kasi sasabihin naman sa amin yun eh. Wala na kayo sa tigil muna tayo sa programa kasi ang kukulit ninyo, mga pasaway kayong Banateros. Ganon yung sasabihin nila. Pero wala naman Ang sabi, pahinga muna tayo, season break muna dahil mainit. Baka bakasyon muna, di ba? Naman si Banat Bay nga nasa, ewan ko nakauwi na ba yun? Nakauwi na yata. Di ba? Galing Europe. Si Postada galing di Europe. Kaya hindi sinibak. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga animal. Sa mga nagtatanong, wala pa po. Announce namin yan kung magbabalik na ang Banatero sa SMNI. Okay po ba yon? Okay mga pare, maraming salamat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang